Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Anong masasabi niyo diyan sa ano, mga kabunyog, anong masasabi niyo diyan sa napili kong picture ni Roque? Anong masasabi niyo diyan? ha? Ah, ah, sa kabunyog, ha? Yan mga kabunyog. Sabi ni Roque, nagmamakaawa daw siya kay BBM. Sabi niya, mahal kong PBBM. Ha? Tinawag niya niya pa si Marcos na mahal kong PBBM, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang makinig sa mga nagsusulsul sa iyo ng mga miron na hindi naman alam ang tungkol sa China. Huwag kang huwag kang makinig sa mga hindi naman na expert kumbaga sa China, sabi niya. Parang ang tinutukoy niya sa kanya makinig kasi expert siya sa China. Expert sa katrayduran. Ah, di ba mga kabunyog? Oh. Ito, panuorin niyo mga kabunyog. Panuorin niyo. Wag naman kasi na babansagan natin, ang kinakailangan natin, debate. Makipagdebate tayo. Wag tayong slogan. Ako, umalis ako dyan sa kaliwa dahil wala naman silang pagdebate. Palagi na lang, ibagsak. Tatanong mo bakit? Ibagsak. Oh. Ngayon, ang gusto ng slogan, hate China, hate China. Oh. Diba yan ang katotohanan? Debate. Anong pinakamabuting solusyon sa problema? Hindi lang po kayo ang may solusyon. Diba? Nakita naman natin yan eh. Anong solusyon sa kasaysayan? Nung inaway natin ng China, anong nangyari sa atin? Pinagbawal ang pagpasok ng ating prutas. Sino ang nagdusa? Hindi naman yung mga sumisigaw na mga opisyales na merong mga tinatanggap na perang gobyerno na hindi liniliquidate at sinisertify lang. Yung mga magsasaka na hindi tuloy nakapag-export ng kanilang tanim doon sa China. Sa totoo lang po ang buong mundo ngayon nakikinabang na sa China, lalong-lalo na dyan sa kanyang Belt and Road Initiatives. Itigil na muna natin mga kabunyog. Ang tinamaan daw yung mga magsasaka na hindi nakapag-export sa China. Bakit? Nag-i-export pa yung mga magsasaka sa China? Uy, wag mo nga ako Roque. Alam niyo mga kabunyog, pilit niyang sinasabi na ang mga magsasuffer, ang mapipinsala sa ginagawa daw natin sa China ay ang mga mahihirap na Pilipino. Narinig niyo yung sabi niya? Kasi sabi niya, yung mga magsasaka daw, hindi na makakapag-export ng prutas sa China. Bakit? Yung mga Pilipino bang magsasaka nakakapag-export sa China? Sus? Wag mo nga kami Roque. Yung mga mahihirap na magsasaka na nagtatanim ng prutas, hindi naman pang-export ang tinatanim noon. Pang-lokal na konsumo yon. Kung mayroon mang mga nag-e-export ng sinasabi mong mga saging, mga durian, yung mga mayayaman din na mga Pilipino, malalaking negosyante yon. Wag mo nga kami Roque. Wag mo nga kami. Anyway, mga kabunyog, sabi kanina ni nakakapangilabot daw ang mga sinasabi ni Roque. Ano to mga kabunyog? Grabe na to. Alam nyo, sagad talaga ang pagkamaka-China nito ni Roque. Masusuka ka talaga. Alam ko na kayo. O tingnan nyo nga uli yung niya. O di ba? O tingnan nyo uli yung mukha niya. Yan si Roque mga kabunyog. Habang pinagtatanggol niya ang China, tingnan nyo ang bunganga niya. O ganyan. Ano daw tayo? Wag daw nating itratong kaaway ang China. Kaibigan daw natin ang China. Panoorin niyo mga kabunyog itong mga dagdag niya pang sinabi. Wag naman kasi na babansagan natin, ang kinakailangan natin, debate. Makipagdebate tayo. Wag tayong slogan. Ako, umalis ako dyan sa kaliwa dahil wala naman silang pagdebate. Palagi na lang, ibagsak. Tatanong mo bakit? Ibagsak. Oh. Ngayon, ang gusto ng slogan, hate China, hate China. Oh. Diba yan ang katotohanan? Debate. O di ikaw pala Roque, talagang ang gusto mong slogan, love China. Bakit? Anong gusto mo? Hindi ibagsak ang China? Ay, ikaw talaga Roque. Ay, sige mga kabunyog, pakinggan pa natin tong mga sinabi niya. Masusuka kayo dito, winawarningan ko kayo. Pero hayaan lang natin, para ma-expose ang kasamaan nito ni Roque. Engage in a fishing
na nakakasira sa kalikasan. Ano nangyari? Sino magpapatupad? Kaya nga po sinasabi ko, Jaime Flor Cruz, Mr. PBBM, Mr. President na aking mahal hanggang ngayon. At ako po'y nalulungkot sa mga pangyayari na para bagang nabibiyak na ang ating unit team. Huwag niyo pong hayaang mabiyak ang unit team. Ang pakinggan niyo po yung bihasa sa China. Ibang klase po at ibang kultura ang China. Di po dapat pakinggan yung mga hindi naiintindihan kung paano mag-isip ang China. Miski po tayo gusto natin makipaglaban, number one principle, know your enemy. Pero hindi po dating dapat... Grabe, ano, mga kabunyog? Ano nang nangyari dito sa butanding na to? Grabe. Nakikiusap daw siya. Sabi niya, mahal kong PBBM. Ay, masusuka ka talaga dito. Panoorin niyo uli yung ano niya. Mahal kong PBBM. Huwag kang makinig sa iba na hindi naman bihasa sa China. Bakit? Ikaw ba, bihasa ka sa China? Yung katraydaron mo na yan sa Pilipinas, yan ba ang gusto mong pakinggan ni Marcos Jr.? Ako hindi ako maka-Marcos. Pero sa puntong ito, Roque, kayong mga DDS, mga maka-China kayo. Tapos ang sinasabi ni Roque, wag daw makinig si Marcos sa mga hindi naman bihasa sa China. O bakit kayo? Bihasa ba kayo sa China? Kung bihasa man kayo sa China, bihasa kayo sa katrayduran. Mas kampi pa kayo sa China kaysa Pilipinas. engage in a fishing na nakakasira sa kalikasan. Ano nangyari? Sino magpapatupad? Kaya nga po sinasabi ko, Jaime Flor Cruz, Mr. PBBM, Mr. President na aking mahal hanggang ngayon. At ako po'y nalulungkot sa mga pangyayari na para bagang nabibiyak na ang ating unit team. Huwag niyo pong hayaang mabiyak ang unit team. Ang pakinggan niyo po yung bihasa sa China. Ibang klase po at ibang kultura ang China. Di po dapat pakinggan yung mga hindi naiintindihan kung paano mag-isip ang China. Tama ka, Roque. Sa bagay na yan, mga kabunyog, tama siya. Ibang klase nga ang China. Bakit ibang klase ang China, Roque? Alam nyo kung bakit ibang klase? Kasi ang laki-laki niya ng bansa. Ang land area niya ang laki-laki. Ang populasyon niya ang laki-laki. Sa ganyan niya kalaking bansa, ang laki na ng land area niya, napakayaman niya sa kalupaan. Napakayaman niya sa tubig. Mayamang bansa ang China. Malaking bansa. Malawak ang kalupaan. Mayaman sa mga mineral. Mayaman sa lupang agrikultural. Ang lawak-lawak na ng area ng China. Bakit kailangan niya pang mangamkam ng ibang bansa? Manakop ng ibang bansa? Yun. Tama ka, Roque. Iba nga ang China. Masyado siyang gahaman. Kung si Sara Duterte, sakim sa confidential funds, ganun din ang China. Sakim din. Kaya lang, ito, niya ang bansa. Nananakop ng mga bansa ang China. Kaya tama ka, ibang klase ang China. Napakalaki na niyang bansa, gusto niya pa rin manakop ng teritoryo ng iba. Hindi pa siya makontinto. Tapos ito, sasabihin ni Roque, wag daw tayo nating itrato ang China na kaaway. Bakit? Dapat daw kaibigan ang pagtrato natin sa China. Tayo wala namang problema eh. Gusto rin naman natin makipagkaibigan sa mga bansa. Pero ang ginagawa sa atin ng China, hindi sa kaibigan. Miski po tayo gusto natin makipaglaban, number one principle, know your enemy. Pero hindi po dating dapat tratuhin na ang China na ating enemy. Dahil sa kasaysayan natin, wala naman talaga tayo naging hidwaan na hindi natin nagkaroon ng solusyon. In fact, narinig nyo mga kabunyog, hindi raw dapat natin tratuhin na kaaway ang China. yes, merong konting tension pero maliit na bagay po to kung ikukumpara mo sa mas malawakang relasyon ng Pilipinas at ng China. Maliit na bagay lang daw yung tension natin sa China. Saka hindi Pilipinas ang nagdadala ng tension, Roque. Hindi Pilipinas ang nagpo-provoke. Ilinaw muna natin. Sino ba dito ang nang-aapi? Sino ba ang nagsasamantala? Tayo ba? Ang Pilipinas ba dito ang nagsisimula ng tension? Ang nagpapalala ng tension? Ang nagpo-provoke ng tension? Wag mo nga kami, Roque.
Sino bang nang-aapi? Sino bang nagsasamantala? Tayo dito ang inaapi, tayo dito ang sinasamantala ng China. Tapos parang pinagtatanggol mo pa, Roque, hindi pala pinagtatanggol mo pa ang China. Talagang dispalinghado ka na. So PBBM, ang pakiusap ko, para mo ng awa habang maaga pa. Tigil na ang pagdinig ng mga sinasabi ng mga miro na sip-sip sa'yo na hindi naman naiintindihan kung paano talaga nag-iisip ang mga Chino. Bigyan nyo ng pagkakataon si Ambassador Jaime Flor. Ay, mga kabunyog. Grabe ito. Doon ka na lang tumira, Roque, sa China. Magsama-sama na kayo. Nila Sara, nila Duterte. Doon na kayo. Ha? Oy, Roque, doon na kayo. Oh, kaibigan nyo palang China. Doon na kayo tumira. O yan. Ay, mga kabunyog. Ito yung mga sinasabi natin na ito yung nagpapahina ng ating paninindigan laban sa China. Kasi itong mga to, nagkakalat to ng mga kasinungalingan. Itong sila Roque, yung mga SMNI na yan, nagkakalat yan ng kasinungalingan. Yung mga diehard Duterte. Yan. Tayo, hindi naman tayo makamarcos eh. Alam nyo naman ako, si Atty. Enzo Recto, si Atty. Ricky Tumutorgo, ang bunyog, hindi tayo makamarcos. Pero alam din naman natin kung sinong susuportahan. Yung tama, tama, yung mali, mali. Sa bagay na ito, Roque, kahit hindi kami makamarcos, at kami naman, pag nakikita namin dapat din naman suportahan kung tama naman ang stand ng presidente, bagamat nakikita namin, medyo pa rin si Marcos, namamangka sa dalawang ilog, pero sa bagay na ito, suportahan na rin natin ang ginagawang efforts ng gobyerno. At least kahit papano, naninindigan na laban sa China. Kayo, Roque, kasi hindi sinusunod yung advice nila, Roque. Ang gusto kasi nila, Roque, kung ano yung ginawa ni Duterte, ganun din dapat daw ang gawin ngayon. Kayo na lang, Duterte. Roque, Duterte, kayo na lang. Nila Kibuloy. Doon na kayo sa China tumira. Yun ang maganda dyan. Di ba, mga kabonyog? Sang-ayon si Rodelio de Jesus eh. Ay, sos. Ibalik ko nga yung picture ni Roque, mga kabonyog. Yan. Yan ang picture ni Roque. Di ba? Ang ganda lang napili nating picture. Okay. Mga kabonyog, mga kababayan. Maiksi lang tong ating talakayan ngayong gabi kasi pagod ako ngayon. Bumuto ako sa eleksyong ito. Ang lugar po kasi ng binubutuhan ko, ang layo eh. 1 oras pa bago ako makaboto eh. Hindi po kasi ako sa syudad bumuboto, sa bayan. Malayo yung bayan namin na binubutuhan eh. Pero ayan, yan na. Yan ang proof na nakaboto na ako. Kakapagod. Anyway, magpalda ka na lang daw, Roque. Sabi ni Wilfredo Tordesillas. Lumayas na kayo, Roque, sa Pinas, sabi ni Jesse Yating Kapil. Pinanood ko lang to sa inyo para makita nyo kung gaano kagarapal na maka-China itong mga Duterte diehard supporters tulad nito ni Roque. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Itaguyod po natin lagi ang katotohanan. Ipaglaban natin ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.